Alright mga brothers, welcome back sa ating walk around review. Nandito pa rin tayo ngayon sa Rusco, Wagwa, Pampanga. Sa mga nais pong pumunta rito, nandyan po yung contact number nila. Pwede nyo rin silang i-google map or i-waze para po hindi kayo maligaw. At ngayon, ang feature sa van natin sa kanila o minivan, etong kanilang pickup type with canopy. Pero bago tayo magpatuloy sa ating walk around review at alamin ang presyo nito, sa mga naisuporta ng ating YouTube channel at Facebook page, baka naman po pwede kayo mag-subscribe at mag-follow. At syempre, i-like nyo na rin ang ating episode. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! Okay mga brothers, eto nga yung minivan ng Suzuki na pickup type na may canopy. Eto mostly ang bumibili nito is yung mga negosyante, lalong lalo na kung yung ginagamit nila sa pan-deliver, especially pagdating sa water delivery, sa construction, yung mga hardware at mga kung ano-ano pang mga mabibigat na pwede nyong maikarga dito sa ganitong klase ng sasakyan. Pare-parehas lang naman po yung presyo nito, no? Ito po is merong makina na 660cc 3-cylinder, 4-speed po siya mga brother, na manual, no? Wala po itong aircon, so kakabitan po nyo siya ng electric fan sa loob, no? Nakamags na po itong mga to at naka dual sports na goma with 13 inches po yan na wheel mags. Disc brake sa harap, drum brake naman sa likod. Bahala na kayo, depende sa kulay yan. Pero ito mga to, pare-parehas po itong carb type. Mamaya silipin natin yung FI version doon kung gusto nyo ng FI. Pero dito tayo magpo-focus sa mga carb type nila na Suzuki minivan ng Rusco. Okay, so yung ilaw nya, ito yung mga nauna o mga lumang model ng minivan ng Suzuki. Okay, makikita nyo, naka halogen lamp yan. Yung turn lights nya, yan, pang 90s pa yung dating year 2000. May emblem dito na Suzuki. Pero kagandahan nito, 4x4 to mga brad. So kung mga gagamitin nyo sa mga akyatan, papanik, lalaban ito kasi 4x4 yung kanyang sistema pagdating sa drive ng makina. Alright, tingnan natin yung likod para makita nyo kung ano yung mga meron dito. Ito po, ganito po yung likuran nya. I'm not sure kung ilang feet to, parang 4x5 to, square yung laki nya, no? Pero malaki-laki ito. Pwede nyo na rin ito panlipat ng bahay. Ito, nabubuksan to kung gusto nyo. May kakarga kayo. Ang kagandaan, may canopy siya, may bubungan, tas may upuan. Kung may gagamitin nyo naman pang service, no, may mga lakad kayo, ayan, no. Siguro kung may mga kasamang bata, syempre kay may kasama rin dapat matatanda rito kasi baka mamaya magkaroon ng aksidente. Pero pwede rin itong pang service. Ayan, pili lang kayo kung ano magandang kulay. Ako gusto ko dilaw mas kitang kita, no. Pwede nyo rin itong gawing kung vendor kayo ng mga prutas, pwede nyo rin itong gamitin, no? Diba, kung nagbebenta kayo sa mga sidewalk, sa mga street, yan, no? Pwede to. Di kayo, tsaka tipid sa gasolina. Diba, ito yung style ng taillight nya. Ayan, simple lang naman. Ito pa rin yan, nandyan yung reverse light, taillight, tsaka yung turn signal lights. Ito na, nakamags, ganda. Iba-iba yung mags na nilalagay nila rito, depende sa sa mga model. Yun yung fuel injected, tingnan natin. Pero parehas natin di-discuss yung presyo. Mga ganito na kasi yung tsura ng mga FI. Same lang din naman yung configuration ng makina, 630cc 3-cylinder. Alam ko 5-speed na to pag mga ganito. 4-speed kasi yung carb type 5-speed na ba? 5-speed na to mga brother. Wala itong aircon din, manual transmission to. Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80%, tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear. Link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go sa go! Analog yung kanyang bintana, meter pa, same lang din naman. Tapos may konting digital dito, same lang din naman. No, fuel injected lang to. Mamaya sabihin natin yung presyo para may idea kayo. Dito sa likod, parehas lang din mga brother. Pula naman to, 4x4 din to Maganda kasi pag ganito 4x4 na kasi pangkargahan no. Maano mo kagad kung iba yung fuel injected siya dito sa headlight. May mga tawag sila diyan kung anong model na dinidepende nila do sa makina. Sa mga maaalam sa mga minivan, alam nila yan. Makakasagot niya sa comment section. So balik tayo rito. No, pasok tayo sa loob para makita nyo po. Dito naman tayo sa pula. Dito maluwag Pasok tayo, tingnan natin ang passenger seat at saka driver seat.
Alright, kasama na nga itong jack. Sakali mapaplatan kayo, no, manual po yung ating pagbukas at sara dito ng ating bintana. May handle tayo rito, which is good pag tuwing bababa tayo. Ito yung shifter natin, handbrakes. Ito yung sa 4x4 kung gusto nyong i-on o gusto nyong i-neutral, yan, may mga ganyan palang sistema yan, no. Seat belts, syempre dapat hindi mawala. Wala itong aircon mga brothers, kaya kung gagamitin nyo to, I suggest pwede kayo maglagay ng mga electric fan dito, or pwede nyo pa-activate daw rito sa Rusco to. Mag-a-additional kayo, may headrest tayo rito. Yan, tama-tama. Hindi ko lang sure kung na-adjust to, pero pwede na-adjust nga yung kanyang upuan, no, kung matatangkad kayo dito. Ito basic lang naman, naka-analog yung kanyang meter panel, oh. Tapos standard ignition. Ito na naman, may orasan dito, no. Ito pwede kayo maglagay, meron siyang bolt socket dito, pwede kayo yung palitan ng USB charging port yan para makapag-charge kayo ng mga unit. Compartment, ito yung papel, no. Basic lang naman, wala kayong lagay, wala kayong cup holder dito, so may nabibili lang naman nun, maglalagay lang naman kayo. Alright, so ito, ano po ito, second hand, Recon from Japan. Alright, so once again, pagka binili nyo ito, pwede nyo po mailipat sa inyo yung pangalan kasi open na siya sa sagot na rin ng Rusco yun, no? Dahil hindi naman ito repossess. At ngayon, alamin na natin yung presyo mga brothers. Okay, sa kanyang presyo, dito sa Carb Type, meron itong cash price na 260,000 pesos. Ngayon, ang down payment nila, binaba nila na 25,000 pesos na lang mga brothers. And for 3 years, meron siyang babayaran na 12,000, no, na monthly, and then may rebate po yan na 1,000 pesos pag updated kayo. So 11,000 na lang po. Alright, once again, kung interested kayo rito, pwede nyo puntahan dito yung sa Guagua, Pampanga. Google Map or Waze, pwede po. Nandyan din yung contact number, pwede kayong tumawag sa kanila, kala Sir Benny, para po sa ibang mga details. Sa requirements naman, basic lang. Kung business owner o employee ka, same lang din naman daw hinihingi nila. Valid ID, proof of income, proof of billing, no, barangay clearance, cedula, at wala na ata silang co-maker ang pagkakasabi sa akin. Kailangan pa pala, same din ng co-maker pala, meron palang co-maker sila. So yun lang mga brother. So mga brad, comment naman kayo ng yes kung isa kayo sa mga maiilig sa ganitong sasakyan, o kung isa kayo sa naghahanap ng itong sasakyan, mag-comment kayo ng yes. At ano-ano pa ba sa mga sasakyan ng Rusco o sa mga minivan ng Rusco ang pwede nyong ang gusto nyo pa walk around at alamin ang presyo, comment nyo lang din yan sa comment section. Kaya once again, maraming salamat mga brothers, ride safe and cheers.